Magandang gabi mga kabagis, welcome back to my channel. May mga bagay lang kung dapat kong i-clarify, no? Kasi marami ding nagtatanong dito, hindi po kasi sila nakakuha ng clear na explanation. So importante po talaga mga kabagis, sa title nga natin na kailangan mo itong malaman kasi ito yung nagbibigay ng paraan upang makakuha ka ng malaking profit sa pag-alaga ng baboy. Gusto ko lang i-congratulate, no, ang nanalo sa atin paraffle kagabi na pang-5 linggo na natin, si Imelda Serentas. Isa yan sa nanalo or ating winner, no, na 1,000 pesos or 1,000 worth of load. So mga kabagis, i-emphasize ko lang, ito yung first video natin for this week, and maybe sa gitna or sa huling portion ng video may ipa-flash tayong mga items or isang item, and then you identify the item mga kabagis. I-chat nyo ako dun sa Facebook page ko na yan. Dyan ninyo isabihin sa akin kung ano yung item na nakita ninyo at yung mga pangalan na mag-reflect doon sa pag-chat ninyo sa Facebook page natin. Yun yung ating gamitin doon sa pag-identify sa mga winners. Alright? Sa next week natin. So balik tayo sa topic mga kabagis, no? Kailangan itong malaman at kailangan ninyong intindihing mabuti na sa pag-alaga ng baboy talaga sa panahon ngayon ay napakalaking advantage sa atin ng mga racers, no? Mga pig racers, sa mga nagpa-farm ngayon or nagkaroon ng chance na mag-alaga ng mga baboy. Ito yung pinakamagandang panahon mga kabagis. Pero kailangan nating intindihin na sa pag-alaga ng baboy may mga factors na kailangan nating i-make sure na nagawa natin. For example, no, pagkakuha natin sa mga biik natin mga kabagis, there are times na hindi na natin sila bigyan ng mga vitamins, pampuruga. So pakain na lang tayo ng pakain kasi sa ating isipan na nagawa na lahat ng may-ari ng baboy yung pagbigay ng vitamins, pagbigay ng purga ng kanilang mga baboy. So sa biik, ang gagawin lang natin is pagpapakain. Sa aking case mga kabagis, gusto kong i-suggest sa inyo na whatever happens, kung kukuha kayo ng mga biik, lalo na hindi kayo ang may-ari ng mga biik na yan, wala kayong inahin katulad ko, you make sure mga kabagis na magbigay talaga tayo ng vitamins at purga. There are 2 types of vitamins. Mayroong mga injectable na mga vitamins, mayroon din yung mga vitamins na pwede lang nating ihalo sa tubig, ihalo sa kanilang mga feeds. Pero hindi ko yun isa-suggest kasi kapag gamitan ninyo ng vitamins yung injectable talaga, which is mas mabigat at mas concentrated, meaning to say mas strong yung mga nakukuhang minerals and vitamins nga sa baboy natin kasi injectable siya direct sa katawan. Mas hindi mo na kailangang magpakain na lagyan mo ng mga powder para sa vitamins nila or ilagay sa mga tubig nila to make it short. Kasi ang yung pag-inject mo ng vitamins mga kabagis, enough na yon. So ang ginagawa natin mga kabagis, you have to make sure, no, kapag mag-inject tayo ng vitamins, napaka-importante sa baboy ang B-complex at iron. Hindi po ako expert, pero mayroon akong mga ideas yan kasi mula high school hanggang college nagkaroon tayo ng chance na mag-alaga ng mga baboy, and then yung mga technician namin, kasi meron kaming mga vet talaga na tumitingin sa aming mga baboy, sila yung nag-i-instruct, sila yung nagbibigay ng mga ganito, tapos binibriefing kami. So in short, nakuha ko yung mga ideas. So whenever na mayroon tayong mga baboy na mga biik pa, kailangan talaga nila ng B-complex at iron. Yun yung paraan natin mga kabagis na makasiguro na maiwas sila sa mga sakit, like for example ng sipon, no? Yung pag-uubo, yung ano pa yung mga sakit na sa baboy na known sa baboy, yung pagtatai. Yun yung mga dapat nating iwasan, at pagbigay ng B-complex at iron, isa yan sa paraan upang maiwasan natin yung mga kabagis.
So importante talaga na sa pagbigay natin ng vitamins, make sure natin na may tamang timbang sa mga biik natin. Ang akin, suggestion ko lang, kasi ito yung mga ginagawa namin noon, na kahit galing pa yan sa ibang may-ari, no? Iba ang nagpalaki ng mga biik or iba yung may-ari ng biik, binili mo lang sa kanila, sabihin, okay na yan, nabigyan na namin na ganito, ganyan. Ikaw na may-ari na sa biik, you have to make sure, mga kabagis, na mabigyan mo pa rin sila. As kumbaga, i-make sure lang natin, kasi tayo yung may-ari, kung mamatayan, atin yung cargo dyan, di ba? Atin yung kawalan. So i-make sure natin, mga kabagis, na mabigyan pa rin natin. Ang akin is, pagdating sa amin, we have to make sure na matimbang natin sila ng 10 kilos above. Depende na yan, kung mag 10 kilos above sila 2 days pagkarating sa inyo, then bigyan nyo ng vitamins, or isabay nyo na rin yung pag-inject ng pampurga. I-explain ko maya yung pampurga after ng vitamins. So ang akin, may mga cases kasi, hindi yan, mga kabagis, i-make sure natin, mga kabagis, na i-double check natin lahat. Hindi yung yung sinasabi ko 10 to 15 days, yun din yung gagawin niyo. What if ang lahi ng baboy or yung klase ng baboy na nakuha ko is mas maliit kaysa nakuha ninyo, or vice versa, na malaki yung nakuha ko, mas maliit yung sa inyo. So there are cases, mga kabagis, kasi ito yung na-misunderstand natin minsan, na pagdating sa ating bahay, pagkakuha natin o pagkabili natin sa mga biik na yan, may mga cases, kabagis, na mas malaki na sila. So in the span of 2 days, 3 days, nakuha na ninyo o na-reach nila yung 10 kilos above, then bigay ka agad. Whereas kung mayroong cases na kailangan pang paabutin ng 10 days, 15 days before sila ganun kabigat na, then dyan ninyo nilibigyan ng vitamins. I hope clear tayo dyan. So kailangan talaga nating timbangin sila. We have to make sure na mayroon tayong timbangan, yung isasabit lang. Kasi magkuha kayo ng 2 o 3 sample ng mga grupo ng biik na nabili ninyo, pare-pareho naman yung kalaki, then yung kung ano yung kilo doon, yun na yun yung kilo sa lahat. So yun, ginagawa ko, mga kabagis, kailangan nating i-double check, timbangin natin. Again, may mga cases na 2 araw lang, mabigat na kasi malaki na pagkabili, or kailangan hintayin ng ilang days before natin ma-reach yung 10 kilos. I hope clear tayo doon. Now, going back sa pagpurga ng mga baboy. Ang pagpurga ng mga baboy, mga kabagis, minsan magkaano din tayo dyan, magkalito-lito kung ano yung gawin, kung after bang purgahin, liguin ba natin agad, ganyan. So ang akin naman, observation ko, kapag napurga ko na yung mga baboy ko, isabay ko dun sa first na bigay ko ng vitamins. Again, ang pagbigay ng vitamins, mga kabagis, ini-emphasize ko na mas maganda ang injectable kaysa doon sa powder na ihahalo mo lang. Whereas ito namang pampurga, mayroong injectable. Ayaw ko lang yung mga brands, pero may mga injectable na brand, mayroon ding mga powder na brand din ng pampurga. Now, itong pampurga, depende yan sa inyo. Hindi ko sasabihin na mag-inject ka lang or mag-powder ka lang, kasi ang ginagawa ko minsan, mga kabagis, is sinabay ko yung first kong pagpurga doon sa pag-vitamins ko ng baboy, ini-inject ko. Alam nyo kung bakit? Kasi mas kaya ko pang hawakan yung mga biik, kasi biik pa nga yung first kong pagpurga. Normally talaga, ito yung ginagawa namin, na injectable talaga yung pampurga namin sa first attempt namin sa pagpurga, hindi yung latigo na powder na sinasuggest ko sa first, kasi nga biik pa. So kayang-kaya mo pang buhatin, hindi pa masyadong ma-stress yung mga biik mo, kasi nga mabilis lang yung pag-inject at hindi ka mahirapan. Whereas sa malaki na, napaka matrabaho na talaga yan, kailangan pang habul-habulin yan, di ba? So kung malaki na, mas advisable naman yung powder na pampurga every time na mag-change tayo ng feeds from starter, grower to finisher. Now, balik tayo doon sa injectable. So ini-inject namin yung pampurga namin sa mga biik na maliliit pa. Yung first attempt namin, sabay na ng vitamins. So hindi na kailangang mga kabagis, na mag-vitamins ka ngayon, inject mo, kinabukasan, sabay mo na lahat para isa na lang yung stress ng baboy, isa na yung kumbaga sakit na maranasan ng baboy natin, hindi yung bukas gano'n na naman yung setup, no, na inject na naman or
habol-habulin na naman natin. So paghabol natin ngayon, injectan mo ng vitamins, then sabay na rin inject sa purga para isang ano na yun, isang pasakit na sa baboy, hindi na paulit-ulit, no? Kasi iwas din yan sa stress ng mga baboy. Isa sa dahilan na magkasakit sila dahil na stress sila. So yun, binigay namin. Now after namin mapurga, ang sinasabi ko nga, kapag biik pa, hindi ko pa nililigo yung mga baboy na yan. Nililigo ko na lang yung mga baboy namin, binabasa namin mga kabagis, is yung malaki na. So yung question niyo, pwede bang basain, liguin? Hindi ko nga binabasa kasi biik pa after ng pagpurga. But kapag second attempt na, naman mahigit na yung baboy, change tayo ng feeds, then that's the time na after mo mapurga, pwede mong liguin, pwede mong ano yan, kasi wala namang problema yan. Maraming beses naman kung ginagawa, wala namang nangyari. So iwas-iwas tayo mga kabagis sa mga sakit nila, kasi kapag ma-miss natin ito, importante kasi ito mga kabagis, kaya ini-emphasize ko, kasi until now I still have ma-receive ko pa rin yung mga maraming comments, maraming mga chat kung ano bang pagbigay ko ng purga. I hope na clear na yan, ano ba yung pagbigay ko ng vitamins, na ano na tayo, kumbaga clear na tayo doon sa paggamit. Importanteng maintindihan itong mga kabagis, kasi ang kalaban natin kapag ma-miss natin itong pagpurga at pagvitamins ng mga biik natin sa first pa lang nating attempt, kung ma-miss natin yan, tendency mga kabagis, magkasakit yung ating mga baboy. Ito yung ayaw na ayaw ko, yung may ubo. Kasi kapag may ubo ang baboy, talagang hindi, mahina talaga yung tubo, mahina yung paglaki ng mga baboy. Pangalawa, itong pagtatai. Kapag magtatai sila, mahina din yung kumain, mahina yung lumaki, mahina mabumigat. So importante maiwasan yan. Pag ubo, pagtatai nila, higit sa lahat mamatayan ka, no? Kasi kapag hindi ganoon ka-strong yung kanilang immune system, hindi ganoon ka-strong yung kanilang pangatawan, talagang aatakihin sila ng mga sakit. At kapag maatake ng sakit yung ating mga alaga, more especially kapag more than one yung binili natin, 5, 10, lahat-lahat na yan sabay-sabay na, at mahirap, no, kung ganoon sabay-sabay sila, talagang luging-lugi ka. So yun, balik tayo sa idea na maganda itong panahon na ito mag-alaga ng baboy, pero kailangan nating mag-isip ng mabuti o magawa ng mga paraan na katulad nito, na magtingin ng mga uploads, yung mga ideas mga kabagis. I'm not telling you na ako lang yung panoorin nyo, but you can watch everyone na may mga uploads na makatutulong din sa ating pag-aalaga. I hope clear yan mga kabagis, no? Thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel, at pagka hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe mo na yan mga kabagis. Thank you so much.